Hello mga ka-farmers, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga ka-farmers, pakita ko sa inyo yung binulugan dito ni Bori is nanganak na. So ayan na mga ka-farmers yung baboy. Kaninang umaga ito nanganak mga ka-farmers yung kanilang baboy. So ito yung binulugan ni Bori nung isang buwan. Ayan. So ayan. Bagong panganak lang siya mga ka-farmers. So ayan yung kanyang unan kinakain niya. So mga ka-farmers, iba-iba kasi yung klase ng iba-iba kasi yung klase ng mga native pigs. Yung iba kasi merong hindi nila kinakain yung kanilang unan at yung iba minsan kinakain nila. Yan oh. So yung aking ilang beses na ako nagpaanak ng native pigs na baboy mga farmers, hindi niya kinakain yung kanyang unan, pero ito mga farmers kinakain niyo. Ayan. Depende rin yan mga ka-farmers sa sa kaya po na tawag doon sa native pigs. Ayan. Oh. Kasi kapag sa wild mga ka-farmers is kinakain talaga nilang kanilang unan. Ayan. So ito nung isang araw mga ka-farmers is na po ito, naputol yung kanyang tali. Ayan oh. Ayan. So ito yung kanyang ginagawa o ayan oh, pinutol-putol niya. Ito yung mga damo na ito. Ayan. Ayan. Ayan kagagawa niya yan mga ka-farmers. At doon nagtipon. Alinagaya doon oh, ayan. Yung mga na yan. Yung mga green na yan, ayan oh. Yan hinakot na yan, kinuha doon sa paligid. Ayan. Ito yung mga kanyang pinutol-putol. Ayan. So ayan ito, ayan, mga pinutol niya at doon. Dinala doon sa kanyang mga aanakan sana. Kasi nung nakawala siya sa tali. So yung mga dahon ng saging na yan mga ka-farmers is yan yung yung kinuha ni auntie at nilagay doon. So ayan mga ka-farmers, kapag nakawala talaga o naka-free range yung ating mga alagang baboy, is ganyan talaga kapag yung native nangunguha sila ng mga putol-putol na mga puno ng mga damo-damo at nilalagay doon. So yan yung kanilang pinaghahanda na manganak na sila. Ayan. Ayan. So malapit lang dito mga ka-farmers doon no. Ayan. Doon yung yung babuyan ni Tito. Dito diyan ako nagtatrabaho. Naglalagay ng kanal noon nung una kong vlog. So ayan. So ayan mga ka-farmers, dito sa amin kami na lang yung natirang merong mga baboy. So mga ka-farmers, yung inaalala namin na sana pinipray lang namin sa Panginoon na sana hindi kami matamaan dito ng ESF. So ayan yung dito mga ka-farmers, nagsaboy kami dito ng asin. Ito yung panlusaw daw sabi nila para hindi daw punta dito yung yung virus. Ayan. So doon mga ka-farmers, nakikipakita ko sa inyo doon sa ibaba na yan dyan. Yan sa kabila na yan mga ka-farmers, doon nakarating na yun yung ESF. Pero doon sa kabila dyan, merong bahay dyan. Dyan yung may-ari ng ng lupa. Is doon may pa sila doon, may baboy pa sila doon na isang inahin. At saka 4 na kanyang anak. Pero hindi sila nagpapapasok ng tao. Tinatago nila yung kanilang baboy dyan mga ka-farmers. Pero doon sa kabilang side na yun mga ka-farmers, doon meron na ring ESF. Doon lahat ng mga kanilang mga baboy, biik, at saka inahin na namamatay ng mga ka-farmers. So ayan. So hindi na ako mga ka-farmers nagpupunta kahit saan kasi bawal na eh. Baka mahawa yung yung mga native pigs natin dito. So mga ka-farmers, dito sa amin hindi na kami nagagala kung saan
At saka kapag umuwi kami dito, yun sila mga ka-farmers, kapag umuwi sila dito sa kanilang nagpapakain sa kanilang baboy is naliligo talaga sila kahit anong trabaho nila. Kasi mga ka-farmers, malapit lang dito sa amin yung mga nagkakasakit na baboy. So yung iwas-iwas na lang kahit kumakatay sila ng baboy at doon sa sa bayan, hindi na kami bumibili ng ng baboy at saka mga farmers, manok na lang yung binibili ng ng mga tao dito kasi natakot sila mga ka-farmers na baka yung minsan kasi yung baboy is nagdadala rin yun ng sakit. At saka dito sa amin mga ka-farmers kasi December ngayon, maraming kumakatay ng baboy. Yung iba kasi bumibili sila. So kami mga ka-farmers kahit pautang pa yon yung dito kasi sa amin sa probinsya is meron magkakatay ng baboy at iba pautang yung mga ka-farmers at 2 linggo yung bayaran. So dito yung kami dito mga magkakapit bahay na merong may-ari ng baboy, hindi na talaga kami bumibili at hindi na kami nangungutang ng baboy dito kahit ipipilit pa nila. Kasi nakakatakot talaga yung yung ESF na matamaan ka mga ka-farmers. Kasi yung yung isa rin yung mga ka-farmers na naalala ko at sinasabi sa akin ng mga tao dito na yung ESF mga ka-farmers, kapag kumain ka ng baboy na may sakit ng ESF mga ka-farmers, is pupunta ka sa iyong babuyan, is yung dala mo yung yung sakit, kakapit yun talaga mga ka-farmers. At yun yung sabi sa akin dito ng veterinaryo na DA mga ka-farmers na taga dito sa amin, na wag daw hawakan yung baboy kapag nagpapakain tayo ng baboy, is maglinis tayo ng kamay or huwag nating hawakan yung baboy. Kasi minsan dito sa sa amin mga ka-farmers, minsan kasi yung mga alaga kong baboy is hinahawak-hawakan ko. Pero so ngayon mga ka-farmers, hindi na, pinapakain ko na lang, pinapaligo, at saka pagkatapos hindi na hahawakan. Kasi yung ibang mga native pigs ko dito mga ka-farmers, mabait pero ganyan din sa kanila. Yan kapag hawakan mo yan, kahit nanganak siya mga ka-farmers, is mabait talaga yung mga native pigs. Pwera na lang mga ka-farmers sa prey range na kapag hawakan mo, kapag nanganak is hahabulin ka talaga nila mga ka-farmers. Kasi dito yung yung kultura namin dito na iba-iba kasi. So kapag maliit pa na hinahawak-hawakan mo yun, kahit manganak sila, kahit hawak-hawakan mo yun, kapag ikaw yung may-ari, kasi hindi ka talaga nila sasakmalin. So ganyan talaga yung yung dito yung ng native pigs, yung kanilang nung pag-uugali nila mga ka-farmers, na hindi na sila mailap sa tao, mas mabilis na sila lapitan. So ngayon hindi na pwedeng lapitan at hindi na pwedeng hawakan. Yan yung sabi ng DA dito na at magsaboy ng ng asin, panlusaw daw, pangontra sa sa virus mga ka-farmers. Ayan. So mga ka-farmers, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe sa my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!